Aba, eto maganda kong pag-usapan po ano at reaksyonan po mga kabida. Dapat bang imbestigahan ito kung si Ombudsman Boying Rimulya ano, mga kabida ano po. Okay? Mantakin nyo meron pong pasabog ito kung si Congressman Egay Erice ano, mga kabida. Na ito pa lang si Boying nagkaroon daw ng napakalaking confidential funds ano nung siya po ay secretary po ng Department of Justice, ano po mga kabida. Sa kasaysayan po ng DOJ, ito na po yung pinakamalaking confidential funds, ano po mga kabida. Umabot daw ng 1.5 billion pesos. Nako, mas malaki pa po ito ano, sa Office of the Vice President, ano po mga kabida. Okay? Eto, babasahin ko muna ito hong post ng Ang Balita ngayon, ano, mga kabida, ano po. Erice, DOJ nakatanggap ng 1.5 billion pesos na confidential funds at intelligence funds noong 2025. Iginiit ni Caloocan City 2nd District Representative Edgar Erice na umabot umano sa 1.5 billion pesos ang confidential at intelligence funds ng Department of Justice noong 2025 sa panahon ni dating Secretary Crispin Jesus Rimulya, ano, mga kabida. Ayon kay Erice, ito po, sinabi ni Erice po, ano, mga kabida. Meron siyang 300 million na confidential funds. Nag-request siya kay Zaldico ng additional 1 billion pesos at 150 million pesos, mga kabida. Okay? So far, for 2025, meron siyang 1.5 billion pesos. For the first time in history ng DOJ, may 1.5 billion pesos na confidential at intelligence funds. So, ibig sabihin po, ito na po ang pinakamalaking confidential funds at intelligence funds combined, ano, mga kabida, ng Department of Justice sa kasaysayan po, ano? Okay? Now, ang tanong dito, bakit wala akong nag-imbestiga ho dito, ano, mga kabida? Bakit ang iniimbestigahang confidential funds, mga kabida, na nasa 600 something million pesos lang po? Okay? Kay Vice President Sara Duterte. Okay? Ang iniimbestigahan po, ano, mga kabida. Bakit dito ho? Sa DOJ, noong 2025, mga kabida, nagkaroon po ng 1.5 billion pesos po ito kung si dating DOJ Secretary at now Ombudsman Boying Rimulya, no, mga kabida. Kinwestiyon din niya ang sistema ng confidential funds at ang paggamit ng aliases sa mga claim. Naniniwala ako na pag binuksan mo lahat ng confidential funds, baka meron ding Mary Grace Piatos, mga McDonald's, baka meron ding Jollibee, kasi nga ang concept, kaya madaling nakawin yung confidential funds. Pwede kang maglagay ng aliases on the claim na pinoprotektahan mo yung identity ng asset. Wala pang tugon mula kay Ombudsman Boying kaugnay ng pahayag ni Congressman Erice. Ayan. So, yun. Napakalaking confidential funds pala, no? At intelligence funds. Ito kung si Boying Rimulya nung siya po ay secretary po ng Department of Justice. Ano po, mga kabida? Dapat po sisihin din ito. Ano po ang pinaggagamitan po nitong intelligence at confidential funds, ano, ng DOJ noong 2025, ano po, mga kabida? Okay? Bakit ang pinagdidiskitahan lang po, mga kabida, ito hong Office of the Vice President lang po? Damay pa dito yung Department of Education dahil nung time na yon, si Sara po ang secretary po, ano, mga kabida. See? Sa kadami hong mga ahensya po ng gobyerno, ano, mga kabida, na nagkaroon po ng confidential at intelligence funds, bakit Office of the Vice President lang po ang naging sentro po ng investigasyon, ano, mga kabida? Okay, tama po si Erice, ano? Baka naman po, meron pong mga katulad ni Mary Grace Piatos, ano? Diyan po sa mga ahensya po ng gobyerno, lalong-lalo na po kapag law enforcement, ano, mga kabida, okay? Like Department of Justice. Okay? Justice enforcement yan. Okay? Baka marami ho tayong madiscover dyan, ano?
na mga fictitious names ginamit bilang aliases po, ano, mga kabida. Bakit walang investigasyon? So halatang-halata talaga, ano, mga kabida, na lahat ng mga fingers po ay nakatutok po, ano, sa OVP. Okay? Kahit na po may mga institusyon, ano, may mga departamento po ng gobyerno na kahalintulad po ng OVP, meron pong mga confidential at saka intelligence funds, ano, mga kabida. Diba? Unfair naman po eh. Ito yung malaking tanong din, ano, mga kabida, noon pa. Bakit ang pinagdidiskitahan lang po ito kung OVP, ano, mga kabida, si Vice President Sara Duterte? Dahil, isa lang po yung sagot dyan, ano, mga kabida, kalaban po sa politika. Kalaban po ng administrasyon, ano, mga kabida. Okay? Ang pinaka-motive talaga dito is to wipe out the Vice President, ano, mga kabida na po. Diba? Unfair naman. Ngayon, may mga na-discovering mga fictitious name, aliases po, sa Office of the Vice President. Okay? Ang tanong kasi dyan, yung paggamit po ng fictitious name, yung paggamit ng mga aliases, kasalanan na ba yun? Ano? Mga kabida, remember, okay? Confidential po yun, ano? Mga kabida, meaning meron pong mga tiniktikan po. Okay? Ang Office of the Vice President, considering ang projection po makabida kay Vice President Sara Duterte, kalaban po ng mga komunista. Okay? Mga kabida. Ngayon ang tanong po, ano, dito sa pagka-discovery po makabida, ano, sa confidential funds ni Boying Rimulya nung siya po ay secretary pa ng Department of Justice, ano, na napakalaki, ano, makabida. Sino ang may guts na imbestigahan ito? Si Boying din? Kalokohan po yun, ano, makabida. Si Boying din ang mag-imbestiga sa kanyang sarili, ano? Okay? Bakit? Paano ho niya ginastos ito hong kanyang confidential at intelligence funds nung siya pa ay kalihim pa po ng Department of Justice, ano? Makabida. That's absurd, ano? Okay, mantakin nyo, ha? Ang mag-iimbestiga si Boying. Ay, nako. So, ano na po ang mangyari dito, ano? Sa confidential funds na 1.5 million. Okay? Kaya bang i-account ito, ano, makabida, kung ano ang pinagagastuhan ho dito, ano? At saka bakit ganun kalaki po, ano? Yung hininging budget ng DOJ, makabida. Okay? Yun ba yung usual na amount ng confidential at saka intelligence funds? Okay? Itong Department of Justice po, ano, makabida. Pero I doubt, dahil ang sabi dito, makabida, ni Congressman Erice, ano, ito na po ang pinakamalaki sa kasaysayan po, ano? Okay? Yung 1.5 billion pesos na combined intelligence at saka confidential funds, ano, mga kabida. Baka naman po, pag busisihin ito, mga kabida, mas malala pa po, ano, itong confidential funds na ito, sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte, ano? Okay? Kagaya na sinabi po ni Boying dito, ano, mga kabida, na baka may mga Mary Grace Piatos daw dito, ano, mga kabida, at iba pa mga aliases. Kasi yung confidential funds ay ginagamit po, ano, mga kabida, okay, tinatap yung mga pangalan na wala naman po sa history po ng PSA, mga kabida, dahil puro po aliases po, ano, okay, para lang po ma-justify yung pondo na binibigay po mga kabida o di kaya ginagamit, ano po, no? So, gumagamit ng mga aliases. Sasabihin po mga kabida na it's confidential, hindi po pwedeng ibunyag. Okay? Para po to protect the owner of the name itself o the alias itself, ano? Mga kabida, ano po. Di ba? So, ako, I suggest, dapat kung transparent man po ang gobyerno, ang Marcos administration, lahat-lahat po dapat imbestigahan. Hindi lang po kay Sara Duterte, ano? Mga kabida. Kaso lang, wala na po ang panahon eh. Okay? Hindi na po paborang panahon po, ano, para mag-imbestiga ho dito sa mga ahensya po ng gobyerno, mga institusyon na meron pong confidential funds, ano, mga kabida. Alright? Kawawa naman po ang Office of the Vice President kasi siya po ang naging sentro po, mga kabida, ng investigasyon. Okay? Dahil siya lang po ang kalaban
at hindi ho kaalyado ng kasalukuyan administrasyon, ano, mga kabida. Kaya sa kanya naging sentro ang investigasyon po, mga kabida, sa confidential funds. Pero kung tutuusin po, napakaliit lang po itong confidential funds ng Office of the Vice President, ano? Kung ikumpara po natin, mga kabida, sa DOJ. Okay? Yung sinasabi ho ni Congressman Erice, ano, mga kabida. Mantakin nyo, combine na po yon. Yung confidential funds na 600 something million pesos, mga kabida, na iniimbestigahan, mga kabida, dyan po sa, na naging subject po sa trial, ano, mga kabida, dyan po sa impeachment court, ano? Okay? Sa Office of the Vice President. Okay? Pero big deal na po yun sa kanila, ano, mga kabida. Bakit? Okay? Big deal na po yung 600 something million pesos na confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Pero dito ko sa 1.5 billion pesos, okay, wala yan. Okay? Hindi big deal yan. Okay lang yan. Okay? Kay President Marcos po, mga kabida. Okay? Umabot po ng ilang billion yan? 4 point something? Okay? Ngayon, may panukala po, ano? Yung Office of the President, mga kabida, nasa 10 billion yung confidential funds at intelligence funds combined, mga kabida, no? Oh. See? Tapos okay lang. Wala sa atin yon. Okay? Kasi presidente, kasi DOJ, ano, mga kabida, ano po. Pero kapag vice presidente, kapag Duterte po, mga kabida, kailangan hong imbestigahan. Ganun po ba yung treatment natin, ano, mga kabida? So halatang halata talaga, no, na meron pong tinatarget po, ano, mga kabida. Ngayon, balikan natin ito hong 1.5 billion pesos po ni Boying, ano, during his time as Secretary po ng Department of Justice. Paano ito? Wala lang. Hindi ho tayo mag-imbestiga dito, ano, mga kabida, kung paano ginamit ito hong confidential at intelligence funds po, ano, ng Department of Justice na napakalaki, pinakamalaki sa kasaysayan po, mga kabida, ng DOJ, sabi po ni Congressman Edgar Erice. Alright? Oh, mga kabida, ano po. Kaso lang ang problema, sino po ang mag-iimbestiga? Ombudsman din. Napaka-bias naman po kung ombudsman din ang mag-iimbestiga, ano, mga kabida. Wala hong pwedeng mag-imbestiga dyan. Alright? So, yan po, no, mga kabida. Nawindang talaga ako, ano, nung narinig ko itong isinuwalat po ni Congressman Erice, ano, mga kabida, na meron palang confidential funds at intelligence funds combined, ano, ito kung si Boying Rimulya nung siya ay secretary pa ng Department of Justice, mga kabida, ano po. Okay? Para po sa inyong opinion at pananaw po, ano, please comment down. Sa mga hindi pa po subscribe po sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayong mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.